So hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Health information videos tayo sa ating channel and more than 300 videos. And last time, yung ating video on cloves, madaming nag-comment. And syempre, sasagutin niya ni Dr. J. So sa mga familiar sa cloves, may mga patient kasi ako na nagpupunta sa clinic and may bit-bit na cloves. Doc, pwede po ba sa akin ang cloves? And dun sa hindi familiar, tingnan po ninyo sa video. And you can also search. So marami na pong online na binibentang cloves. So tingnan natin kung saan dito yung legit. And wala po akong, for disclosure, wala pa akong ini-endorse na product online. Maraming akong nare-receive na message from my friends na kung ako ba ay nagpo-promote ng ganito o ganyan. At may mga video po na kumakalat sa Facebook about some products na ako mismo yung video ko. But wala pa akong pinopromote na product sa Facebook at wala pa akong herbal na pinopromote. Lahat po yan ay AI. So, ginamitan po na ng AI, kaya nagmukha pong normal. Akala mo natural na ako ang nagpo-promote ng produkto. So, beware po kayo doon. Okay? May mga pasyente na nagpunta sa kliniko at para bumili ng supplement. So, wala po siyang ganyan klaseng. Wala pong ginagawang video ng ganon. Okay? So, going back sa ating topic, cloves. So, sino sa inyo ang gumamit na ng cloves? Taas ang kamay. Kaya yung katabi ninyo, at ano, gumamit ka na ba ng cloves? So, ang cloves po ay isang herbal. Flower siya. Isang dried flower bud na nanggaling sa Indonesia. Sa Maloco, Indonesia. Ang kanyang scientific name ay Syncytium aromaticum. So, meron siyang amoy na medyo mentol, na medyo manghang. So, ginagamit siya. Matagal na. Ancient times na ginagamit. Nagsimula sa Indonesia, then dumating na ito sa Saudi, sa Middle East, pumunta ng India, China, and sa Pilipinas. And in that way, naging medicinal, naging medicinal plant. At the same time, ginagamit din siya sa food preparation. So, may mga pagkain sa Middle East na ginagamitan ng cloves. So, ano nga ba ang cloves? Ano ba yung benefit niya? Hanapin yung previous video natin para masagot yung mga tanong ninyo. And sa ngayon, ang ating video is about Q&A. Sasagutin ni Dr. J yung mga comments ninyo. Pasensya na po at medyo natagalan ang pagsagot at yung follow-up video natin. Galing kay Maming Talyada. Thank you po. Doc, try ko rin po. Sabi ni Angelita Chimoto, may mint ding clove. Mayroon daw mint flavor. Actually, yung clove na yan, meron talaga siyang minty part. May minty na lasa. Kasi kung titingnan ninyo, meron siyang eugenol. Yung eugenol niya, ito yung oil niya na nagbibigay ng pungent or yung aroma. And galing naman kay Erlinda Olalia, Doc, pwedeng 2 to 3 pieces ng cloves plus hot water drink, mapapababa ng high blood pressure. If you have hypertension, tumataas ang blood pressure ninyo, yung pag-take po ng cloves, parang tea, parang tsaa. Hot water, then 3 pirasong cloves, yung iba 5. And then, iinumin nyo po once a day. May mga pag-aaral, may mga testimonials that it can lower the blood pressure. Pero, ang bilin po natin ay hindi po substitute ang cloves sa maintenance nyong pang high blood pressure. Okay?
Ang cloves po ay pandagdag lang. Kung gusto nyo magtsaa, edi cloves na lang para maka-lower ng blood pressure. Ang cloves kasi, bukod sa may eugenol siya, ay meron siya mga flavonoids. Itong flavonoids niya, ito yung mga anti-inflammatory, antioxidant effect. In that way, nakakapag-relax po ito ng ugat at nagpapababa ng blood pressure. Ang sabi ni Magdalena, Doc, pwede bang mag-take ng cloves pag may acid reflux? Exactly. Ang cloves talaga ay para sa acid reflux at digestion. Kung ikaw ay nangangasimang sikmura, makabag, o nahirapan sa panunaw, so naglalagay lang ng hot water, tapos naglalagay ng cloves, 3 pieces, tapos iniinom po siya, parang tsaa. Wag lang sobra. Kasi pag sobra, irritant na siya. Kasi nga medyo matapang din pag sumobrang dami ng cloves. Okay? Doon talaga ang cloves para sa mga sinisikmura, sa mga acid reflux. Sabi ni Nicole, Doc, pwede ba sa mga may maintenance tulad ng diabetes? Meron ding konting pag-aaral na nakaka-increase siya ng insulin sensitivity. Pag nagkaroon ka ng insulin sensitivity, it can improve the blood sugar. So, subukan. Ganon din ang take niyan, parang tea. And then sabi ni Georgia Gomez, hindi ko pa na-try, Doc, good PM. Magandang araw po, Madam Georgia Gomez. Sabi ni Rose, Doc, pwede ba mag-take ng cloves pag may maintenance na pang high blood? Meron kasi siyang anti-inflammatory and antioxidant. And in that way, nakakatulong siya mag-relax ng mga ugat. At in the process, nag-drop din ang blood pressure. So, pwede pong makatulong. But, hindi po substitute ang cloves sa mga gamot nyo sa high blood. Ha? O kung may gamot man kayo sa diabetes, hindi rin po substitute ang cloves. Sabi ni Lyselda, salamat Doc sa information. Salamat din sa panonood mo. Elmer Drio, pwede ba sa acid reflux? Nasagutan natin kanina. Pwede. Nena, sabi ni Nena Tao, good evening Doc, pwede po yan inumin. Kaya nga, pwede siyang inumin. Ngayon yung may rayuma, ang ginagawa naman, yung dinidikdik siya, yung tapos nilalagay sa oil, pinapahid. Okay? Yung iba naman, sa ngipin, dinidikdik siya, tapos may konting nilalagay doon sa ngipin. Nagpapawala din siya ng pain o pamamaga. Nakakatulong siya. Pwede pa yan sa payat. Sabi ni Aileen, pwede po yan sa payat. Wala kong idea kung meron siyang weight loss o nakakapagpapayat. Pero wala naman that much data kung payat ka o mataba, pwede mag-cloves. Okay, Aileen? Sabi ni Dolores Facun, tinikman ko yan, kaunti, manhid sa dila. Yun. Kaya nga, pagka meron siyang pungent taste na pwedeng hindi kaya nung dila ninyo. Medyo manghang na mainit. Okay? So, dahan-dahan lang. Marivic Manalo, good evening Doc. Saan po makakabili ng cloves? Sa mga healthy store, try po ninyo doon. Okay? And make sure na legit po kung may mga suppliers niyan. Sabi ni Hernaline Abejero, pwede po bang uminom ang anemic? With its antioxidant and anti-inflammatory, pwede naman po uminom ang anemic na patients. Pwede po kayang uminom ng cloves kapag may maintenance na gamot na bisoprolol. Wala naman pong kontra sa bisoprolol ang cloves. Okay? Sabi ni Marilu. Sabi naman ni Rito Contapay, Doc, pwede ba uminom ng may maintenance lang? Pwede. Doc, pwede uminom yung may maintenance lang, uminom ng water cloves like diabetes. Pag may diabetes, pwede rin po makatulong ng cloves base po sa ating mga data. Si Jocelyn, try ko po gamitin yan, Doc. Sabi niya.
Sabi ni Manilis Wiminda, nakakapapayat ata, Doc. Sabi naman ni Gaming, yes, maganda. Sabi naman ni Jovelyn, Doc, first time kong tumikim ng cloves. Maanghang ganito ba ito? Ganito ba ito? Maanghang. Medyo maanghang nga siya. Kaya hinay-hinay lang. No? Safe po ba ang cloves sa patient na may mild stroke? Ayan. Ang cloves kasi, because of its anti-inflammatory, antioxidant, pwede po siya sa stroke. However, caution lang po doon sa mga umiinom ng blood thinner. So, aspirin, clopidogrel, o any anticoagulant like warfarin, o yung mga bagong anticoagulant ngayon, you need to talk with your doctor pa rin. Okay? Kasi, yung labnaw ng dugo mo, pwedeng maapektuhan ng cloves kung umiinom ka ng blood thinner. So, better check with your doctor. But, in general, pwede po siya, pero hindi lang sobra. At, obserbahan din. Kasi it can have an interaction ng konti doon sa mga anti-platelet o yung mga pampalabnaw ninyong tinatake. Good evening, Doc. Sabi ni Melinda, ilang ang cloves na ilalagay sa baso kapag uminom? Mga 3 pieces po hanggang 5 pieces ng cloves. Check din ninyo kung masyado nang maanghang o matapang yung cloves. Okay? Doc, sabi ni Casey Dumlao, Doc, hindi kaya fake yung online cloves, sir? You have to check po. You have to check kung saan yung supplier, saan nanggaling, ano yung store, para hindi naman tayo mabutol, no? Sabi ni Johnny, pwede ba ang cloves sa may maintenance ng diabetes sa high blood? Yes, pwede po ang cloves in general. It can help ma-regulate yung blood sugar. It can help regulate the blood pressure, but hindi po siya substitute sa inyong gamot. Okay? And second, consult pa rin yung doktor ninyo. Punta kayo sa doktor, pakita ninyo yung cloves ninyo, ha? Sabi ni MTC, yes, Doc, umiinom ako ng cloves na nagkaroon ako ng buwa, sakit sa sikmura, likod, batok, paa, nawala pong lahat. Salamat sa Panginoon, para lang akong nagdahilan. Salamat sa clove, drink ko kaya po sa umaga bago ako mag-almusal. Yan naman ang sabi ni MTC. Very good, no? Buti naman nakatulong sa MTC. Pero usually, ang advice dyan, iinumin siya after meal. Okay? Kasi nakatulong din siya sa digestion. Si Gloria Parido, gandang umaga, Doc. Gandang araw din sa iyo, Gloria. Si Monica, good evening, Doc. Anong klaseng halaman yan? Pwedeng ipakita yung buong puno. Salamat po. Wala po tayong puno niyan. Ito po ay galing Malaysia. At ito po ay evergreen tree. So, paki-search na lang po ang evergreen tea. Usually, ang sa market po niyan ay yung flower pods niya, yung dried flower pods. Sabi ni Jessie Belayaw, sabi niya, inilalagay ko po, Doc, sa niluto ko pong ham. Pinutusok-tusok ko po sa ham. Yes, actually, nag-start siya as ingredient sa food. Flavoring sa food. Okay? So, ganyan ng cloves. Marami siyang gamit. Tama si Jessie. Si Bernald Punzalan. Dito sa boss ko sa Maca. Ano na kung saan yung Maca? Baka sa Saudi yan. Nilalagay sa kanina, sa ulam. Sa kanin at ulam. Yes. Pangpaamoy din siya ng kanin at ulam. Sabi naman ni Ligaya del Mundo, morning, Doc. Yes, na kulang po nasubukan ang cloves. Sabi naman ni Salmain Dasal, opo, Doc, matagal ko nang kilala ang cloves sa Saudi. Nagluluto po ako lagi, yan present sa pagkain ng mga Arabo. Minsan inahalo din yan sa Arabic coffee. So flavoring talaga siya. Okay? Sabi ni Boyet, Doc, wala yan sa Pilipinas. Dito lang yan sa Middle East. Meron na rin dito. So, si Rodeline, yes, Doc, yan ang gamit ko. Sabi naman ni William Mendeha, Doc, pwede pa bang magpa-consult sa inyo sa MCU?
Ano pong schedule? May clinic pa ako before sa MCU. Right now po, naka-indefinite leave tayo. So, nasa Camarin Doctors Hospital po. Paki-check po sa Facebook at yung website. Alicia, pwede mag-take ng bara sa heart? Yes po. Anti-inflammatory, antioxidant po siya again. Meron siyang flavonoids na yun po yung antioxidant niya. And, syempre, consult muna sa doktor niyo. Sabi ni Arnel, good evening, Doc. Pwede ba ilagay sa mainit na tubig ang cloves? Yan po talaga ang way niyan. Ilalagay sa hot water, 3 to 5 na pirasong cloves para po siyang tea. Sabi ni Salmindas, sa gamot din sa ngipin na may butas. Ang ngipin ko, Doc. Ginagamot talaga siya sa mga toothache. Herbal yan, sabi ni Boyet. Sabi naman ni Jocelyn, gandang araw po. Pwede po sa glaucoma, sumasakit sa ulo. Sa headache po pwede. Sa glaucoma, we'll have to check po. Pwede ba ibaba sa mainit na tubig? Sa warm water po, parang tea. Pagpakuluan, baka po masira yung, yung flavonoids. Sabi ni Leia Comia, matagal ko nang narinig at maganda daw po sa high blood pero hindi ko alam kung paano gamitin. So, ayan, napag-usapan na natin yan, Leia. Si Tessie, matagal ko nang gumagamit ng cloves. Siguro 20 years ago ang sabi niya. Nabasa ko sa alerts. Pampatulog yan at pinapatay ng mga bakterya sa tiyan. Kaya nga, maganda rin po siya sa sikmura. Pakuluan ko yung cloves, 1 teaspoon with 3 glasses of water hanggang yung kulay ay mag-iba at inumin as tea. Parang nabibili dito sa store sa Norway. Yes, may cloves po na powdered siya. So, ginagawa rin siyang tea. And then, present, sabi ni Edgar Tolentino. Magandang araw po. Si Helen, thank you, Doc, sa advice mo. God bless. God bless you po. God bless din sa iyo, Helen, at sa mga ating listeners. Renato, ano po bang benepisyo ng cloves? May video po tayo ng cloves. So, pakibalikan po ninyo. And because of its anti-inflammatory and antioxidant, it can pain reliever po siya. Maganda siya sa stomach. It neutralizes the acid. So, yung mga may GERD, mga gastritis, pwede po siya. Nakakatulong din siya sa blood sugar. Nakakatulong din siya sa inyong blood pressure. Thanks, sabi. Maraming salamat po for sharing. Sabi ni Teresita Anasio at si Milagros Rhea. Salamat din po sa panonood at pakishare. Si Danny, dito sa Saudi, mga India pa, halo sa mga luto nila. Minunguyan nila kasi parang menthol yan. Tanggal ang bad breath nila. So, may bago tayong natutunan. Pwede rin pala sa bad breath, di ba? Kasi nga mentholated, yung pungent taste niya, antibacterial, may bactericidal effect kasi siya. Sabi ni Teresita Escobedo, good evening, Doc. God bless you. God bless din po, Ma'am Teresita. Thank you po, Doc, sa kalaman. Sabi ni Rose Duran. Alvin Lozano, good morning, Doc. Doc, naglalagay ako niyan sa tubig. Inumin ko 10 pieces per liter, bumababa ang acid ko. Yes, correct ka dyan. Nakakapagpababa siya ng acid. From Cebu naman, si Danica, sabi niya, hindi pa nakagamit ng cloves. Si Rowena, sabi niya, gumagamit po ako niyan, naglalaga ng cloves, tapos nilalagyan ko ng honey para po sa arthritis ko. Yung iba, dinudurog siya, then may oil, pinapahid sa joints para sa arthritis. Yung iba naman, nagtitake ng once a day na tasa na may cloves, gamot din daw sa arthritis. Hindi Doc, hi Doc, ginagamit din niya sa Arab country, maganda yung cloves, ibang ginagawa sa tea, hinahalo sa coffee, maganda din yan sa hair. Sa shampoo, mas marami dito sa Middle East, o hinahalo din pala sa pag nagsha-shampoo. Kasi mentholated, baka malamig ang feeling. Diba? Nabibili po yan sa leading groceries dito sa Pilipinas, sabi ni Rowena. Sabi ni Laila, heart. Sabi ni Glenda,
Napa-question din ako, Doc, nito nung nalaman ko 1 week ago. Sabi po sa ano ba itong cloves? Kasi bayo ko, mataas ang cholesterol, lagi siyang bloated, laging umiinom. Kasi pampatulog, maraming binibigay sa katawang gamot na gumagamit siya. Wala nang bloated niya, lumiit na ang tiyan, pumayat po siya. Marami pong ibinigay na maganda na sakit. Maraming ibibigay na maganda sa mga may sakit. Kaya sabi ko, try ko din. Sabi ko, malalaman ko kung totoo ang obserbahan ko muna. Speaking of cloves, ito na ang pinaliwanag nyo sa amin. Yehey, from Dr. J. Maraming salamat po, Doc. Okay, Glenda, pakisabi dito kung anong feedback ha, kung effective yung cloves sa'yo, Glenda ha. Kay Danilo, emoji. Kay Zenaida, marami po dito sa Italy, mura lang. Aba, mura pala sa Italia. Baka naman, Zenaida, magdala ka dito sa Pilipinas. Siya po, sandito siya, Italy nakakabili, sabi ni Marilu. Marilu, supermercato, kasamahan ng mga pepe sa ibang spices. Kasi sa spices talaga ang kanyang category. For sure, hindi rin i-recommend ng mga doctors. Instead, yung typical na medicine. Sabi ni Angie Santos. Different opinions naman po. So, okay lang. Then, Hearty, kay Ivan yan. Gandang umaga, Candy. So, ayan po. Yan po yung ating nakuhang data. Marami pong salamat sa inyong panonood sa ating channel. So, yan po ang Q&A sa cloves. Kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.